Ipinakasal ako ng matalik kong kaibigan, sa kapatid niya, kahit sobrang laki ng kasalanan sa akin, dahil sa Part 2. Ang karugtong ng aking kwento. Sa hindi inaasahan, nagbunga ang kahalayan sa akin ni Ricky. Hindi ko alam ang gagawin ko, dahil ako lang ang inaasahan ng mama ko. Isang gabi, hindi ako makatulog, bumaba ako sa salas para sana mag-isip-isip, maya-maya pa ay nakapasok na si Ricky sa bahay namin, hindi ko alam kung paano siya nakapasok binalak na naman niya akong habang nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin, ay nasabi ko na nagdadalang tao na ako, at siya ang ama. Saka lang siya tumigil sa ginagawa niya sa akin, niyakap na ako, at sabi niya, papanagutan niya raw ako, mahal na mahal daw niya ako. Kinabukasan nag-report na ako sa mga at nalaman na ni Sisi at ng kanyang mga magulang, ang ginawa ni Ricky sa akin. Pinuntahan ako ni Sisi, at galit na galit, bakit daw hindi ko siya muna kinausap? Bakit dumaretso ako sa mga pulis, hindi ko na daw siya naisip. Hanggang sa, sinumbat na niya ang lahat ng naitulong sa akin. At lumabas na wala akong utang na loob, wala akong masabi. Umiyak lang ako, at alam na rin niya na nagdadalang tao ako, sinabi niya na, iurong ko ang kaso, magpakasal ako sa kakapatid niya, dahil ako rin ang magiging kawawa, dahil wala na nga kaming pera, tapos gagastos pa ako para sa abogado, pag tinuloy ko raw ang gusto ko, sisingilan niya ako ng doble-doble sa mga ibinigay niya sa akin, simula noong mga bata pa kami, at kung magpapakasal ako sa kapatid niya, giginhawa ulit ang buhay ko, at ang anak ko, ibibigay niya ang pangangailangan ng mama ko. Para akong naipit, pakiramdam ko, nakatali na ang mga kamay at paa ko sa kanila, wala na akong magawa sa pagkakataon na iyon, dahil mahina pa ang mama ko, at may mga follow-up check-up pa. Hindi naglaon, ikinasal na ako kay Ricky. Akala ko magiging maayos ang buhay ko, pero hindi, sadyang mapanakit si Ricky, madaling mag-init ang ulo niya. Kahit buntis ako, dahil kahit buntis ako, gusto niya pa rin na binabengbang ako, ang masakit pa, hindi ko na isama ang mama ko sa bahay nila, ayaw ni Ricky na kasama ko ang mama ko, kaya naiwan siya sa bahay namin, binigyan naman siya ni Sisi ng mag-aalaga. Nang ako ay nakapanganak na ng mga biyenan ko ang anak ko, kaya wala ako doon masasabi, pero si Ricky, barumbado talaga, kahit magtrabaho, hindi niya magawa, umaasa na lang talaga siya sa mga magulang niya at kay Sisi, sobrang spoiled talaga. At pag mainit ang ulo niya, sa akin niya binabaling, kahit nalalaman ni Sisi ang ginagawa ng kapatid niya, wala siyang magawa, isang beses, sinabi ko kay Sisi na ipagamot ang kapatid niya, hanggat hindi pa huli ang lahat, pero nagalit siya sa akin, masama lang daw ang ugali ko kaya lagi akong nasasaktan ni Ricky, isang araw, see you to next episode.